Bit-bit ang iba't ibang banners at placards, kanya-kanyang pagtitipon ang mga Pilipino na bumabatikos at sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sabi ng mga taga-suporta ni Duterte, pamumulitika lang ang pag-aresto sa kanya dahil papalapit na ang national election sa 2028. We want to show our love and support to our beloved former President Rodrigo Roa Duterte po. Nakakahiya yung ginawa nila, oh. Nakakahiya, pinahiya nila. Pinaparatang lang yan. Dahil takot sila ay mo 2028 is approaching. Takot sila, babalik ang mga Duterte. Ayon naman sa mga tutol kay Duterte, matagal nilang hinintay at pinaglaban ang araw na ito upang panagutin ng dating Pangulo sa mga pagpatay at karahasan sa kanyang war on drugs. We are calling for justice, not only for the victims, the 300,000 victims of extrajudicial killing, but for the Filipino people as well. This is great news for Filipino people. As a Filipino, we've been waiting for this one. We've been fighting for the victims of extrajudicial killings. Ayon sa warrant of arrest ng ICC, si Duterte mismo ang bumuo at nagpondo sa death squad na sangkot sa mga pagpaslang. Sa mga susunod na araw, inaasahang ihaharap si Duterte sa ICC upang basahan ng sakdal. Sa Pilipinas, nagbigay din ng iba't ibang opinyon ang mga mamamayan sa issue. Papasalamat ako dahil yon ang matagal nang gustong mangyari ng halos lahat ng Pilipino dahil sa ginawa niyang mga EJK. Pagbitbit sa kanya doon sa ibang bansa, good as kulong na rin yung nangyayari na yun. Tama rin yun para yung mga tao nangangailangan ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak, makamit niya rin siya para masaya rin yung mga ibang tao na namatayan. Inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC noong 2018 nang simulan nito ang investigasyon sa umano'y crime against humanity sa war on drugs. Naging opisyal ang pagkalas noong 2019. Kahit hindi nakasali ang Pilipinas sa ICC, may jurisdiction pa rin ito sa mga kaso nangyari noong miyembro pa ang bansa. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.